Ngayon naman, financial literacy, syempre financial 101. Kausapin na, meron tayong pag-uusapan tungkol sa loans. Hindi bago sa ating mga Pilipino na maranasan ang kagipitan sa ating pagbabudget. Talagang lumalabas ang pagiging resourceful natin, lalo na sa paghahanap ng mga pagkakakitaan, at madalas marami sa atin ay naglo-loan, umuutang para mapabilis para mabilis natin matugunan ng ating mga pangangailangang pinansyal. Kaya naman sa araw na ito, pag-usapan natin ang loans. Ano nga ba itong mga iba't ibang uri ng loans at na meron tayo ngayon na pwede nating gamitin at paano ito makakatulong sa ating pagbabudget. Para turuan tayo at bigyan tayo ng kaalaman, kasama natin via Zoom, suki na yata natin to ang financial guru na isa ring guro, si Vince Rapisura. Hi, Vince! Hello, May! It's nice to be back. I know! Nandito ako ngayon actually sa Agusan kasi 20th anniversary ng aming organization, no? Ang SEDP. Nagbibigay kaming ethical financing dito sa Mindanao. Wow! So umiikot kayo para magturo ng financial literacy, Vince, para sa ating mga kadiskarte all over the country. Yes, oo. At bukod dyan, dito sa Mindanao, meron talaga tayong operations na kung saan nagbibigay tayo ng kapital, no, para sa mga members natin, may savings din, at saka mayroon tayong damayan for them. Okay. So nabanggit mo na rin yan na nagbibigay kayo ng financial assistance. So nagpapautang kayo, Vince. Tama? Yes, yes. Okay. Itong mga utang na ito, ano nga ba itong mga loans? Ito yung mga loans na may iba't ibang klase yan, hindi ba? Para matugunan yung ating pangangailangan nga na financial na needs ng ating mga kaserbisyo. Ano-anong mga uring loans? So, una i-define muna natin siguro kung ano yung loan. Ano ang loan? Kasi ito yung pera, o actually hindi lang pera yan pwede rin naman na bagay na hindi at kailangan nating ibalik ito sa napagkasunduang panahon at kadalasan may interest, ano? At doon sa klase ng loan, usually sa pag nagtuturo kami, ano, ang mayroong dalawang major na klase ng loan. Yung isa ay for productive purposes at yung isa naman ay for consumption. Yung productive purposes, ito yung ginagamit natin yung loan para ito ay gagamitin sa negosyo o sa isang kumikitang bagay at yun yung productive na tinatawag natin. Yung namang consumption loan, ito yung gagamitin natin yung loan para pag-aani ng ating buhay, ano? For example, may mga bumibili ng appliances, ganyan, o kaya ay nagta-travel, no, para sa mga experiences nila, consumption loans ang tawag doon. Di ba, alam naman natin, madaling umutang, mahirap magbayad. Di ba? Sabi mo pa. Oo. Lalo na, paano ka mangungutang? Wala akong trabaho. Pero gusto ko syempre magkaroon ako ng panimulang puhunan, pero papaano? Papaano ko pa mapapaunlad? Wala akong negosyo, wala akong pambayad. Oo. So, ang una mong gagawin dyan talaga ay kailangan mo munang humanap kung ano yung paglalagyan mo ng pera o negosyo. Kasi minsan, yun nga, sabi mo nga, wala akong negosyo ngayon at wala din akong kapital. Ang una mong gagawin muna is matuto na magnegosyo. So, bago ka pa nga mangutang at wala ka namang karanasan sa pagnenegosyo, ang i-build up mo muna yung karanasan mo sa negosyo. So, ang tip ko dyan, ay dapat magtrabaho muna tayo sa isang similar na negosyo para ma-learn natin yung ins and outs niyan. Ang kadalasan kasi na nakikita ko ay marami sa mga Pilipino nangungutang at nagsisimula pa lamang ng kanilang negosyo na wala silang karanasan. So the best way para ma-prepare mo yung sarili mo at pag ikaw ay mangungutang na, siguradong mababayaran mo, ay gagawan mo ng experience yung iyong sarili. Kumuha ka muna ng experience sa negosyong gusto mong itayo bago ka mangutang. Oo. Applicable yan, Vince, dun sa mga medyo bata-bata pa, nagsisimula pa. Pero meron naman yung mga nagsimulang housewife, biglang nabalo.
O di siya na Yes. yung siya na magte-take on ng responsibilidad ng pagkita at taguyod sa pamilya. So, wala siyang experience. Papaano? Right. Oo. Actually, yan yung mga sinasabi natin na ang may mga events talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Mhm. Events na mga inaasahan talaga, hindi inaasahan talaga, ang solusyon kasi dapat talaga dyan ay insurance o kaya ang welfare din ng gobyerno, no? More than anything, no? Ang nangyayari kasi sa atin dito sa Pilipinas, nagiging solusyon yung utang dahil kulang yung ating social welfare at yung ating insurance din ay hindi ganoon kapalasak, no? Ibig sabihin hindi siya ganoon ka widespread. Mhm. Pero bago pa sana mangyari 'yon, no? Ay dapat meron yung insurance yung taong yan at doon niya kukunin yung pwede niyang pagsimula no ng kanyang negosyo kaysa sa mangungutang siya. So ngayon, nandun na tayo sa sitwasyon na Mhm. okay, tayo sa Pilipinas talagang mahirap ang tulong sa gobyerno at saka yung insurance ay hindi naman available sa lahat. So anong gagawin? Kung nandyan tayo, ang maganda pa rin na gagawin natin ay instead na mangutang, baka pwedeng mamasukan tayo, no? At humanap tayo ng mapagkikitaan na hindi tayo uutang. Kasi malaki pa sa akin yung risk sa tingin ko, no, yung panganib, May, na papasok tayo sa isang negosyo na wala tayong kaalam-alam, no? Although marami tayong mga kakilalang mga ganyan, ano? Baka naman hindi kailangan na maging empleyado tayo diyan. Baka actually pwedeng manood sa mga YouTube videos, ano? Mga maliliit na negosyo na for example, magbabanana queue siya or manicure pedicure, baka online pwede na siyang makakuha ng information dito at sanayin niya yung sarili niya bago pa siya mangutang. Okay. So marami nagpapautang, marami pa nga ng scam, di ba? Kunwari pa utang. Yun ang ibang discussion niya, na-discuss na namin ni Salve. Pero, ano ba ang mga requirements o dapat i-consider sa pag-utang? Ano dapat ang mindset mo at ano dapat yung halimbawa, mangungutang ako sa iyo, Vince, ano ba dapat ang itanong ko o kaya dapat ihanda ko sa aking pag-utang? Right, oo, no. So, yung yung pag-utang natin, ang isa kasi na tinitignan talaga niyan lalo na sa mga formal financial institutions, no, yung mga bangko, kooperatiba, mga financing company, tinitignan talaga nila yung source of income mo. Kaya nauuna talaga dapat na mayroon tayong source of income bago tayo umuutang, no? Yung pag-utang na para sa mga pang-araw-araw natin na pangangailangan ay hindi dapat natin siya ginagawa, no? And aside from that, hinahanap din talaga yung iyong katibayan na ikaw ay mayroong tinatawag na good credit o marunong ka magbayad. At ano yung mga examples niyan, For example, yung iyong bill sa kuryente, 'di ba? Yung iyong bill sa tubig, yan ba ay on time mong nababayaran? Kasi yan ay mga paraan para maipakita doon sa pinaghihiraman mo ng pera na ikaw ay credit worthy na tinatawag, no? O ikaw ay pwedeng pagkatiwalaan na pautangan. Sa terms and conditions naman, ang dapat talaga nating tignan dito unang-una ay magkano ba yung interest, At kung ito ay masyadong mataas, mas maganda na umiwas tayo diyan kasi mabigat kapag ang interest ay mataas, no? Parang ang nangyayari diyan yung kinikita mo ay napupunta na lang doon sa interest, no? So maganda na mababang interest, yun yung makuha natin. Maganda rin na lilinawin natin kung gaano natin ito katagal na babayaran. At ang maganda ay imamatch natin yung ating cycle ng pagkakaroon ng kita doon sa pagbabayad. So say for example, swelduhan ka at kinsenas katapusan ang iyong sweldo, maganda na ang pagbabayad mo rin sa utang ay kinsenas katapusan para nagmamatch yung flow ng income doon sa pagbabayad mo. So, kapag nagnenegosyo naman, ay for example, ikaw ay tindero o tindera na nagbebenta ka, everyday may sales, ganyan, no? So ang tanong siguro, so okay ba na everyday ka na nagbabayad? Well, as far as practicable,
mas maganda pa rin na at ano no most frequent na pagbabayad natin ay weekly kasi kapag daily masyado naman yung mabigat, no? So ima-match mo yung cycle ng pagbabayad mo doon sa cycle ng negosyo mo o kaya ng Pagpasok pagsasweldo mo, ng pera. pasok ng pera. Oo, ganon, no? Tapos um titignan din natin kung may requirement ba yan na collateral at ano yung mga obligasyon kasi minsan no nang hihingi sila ng mga garantor at yung mga garantor na yan minsan ay pumipirma lang sila basta na hindi nila alam na kapag hindi nakapagbayad yung pinautangan aba sila yung Pati sila sisingil. mananagot. Oo. So may mga ganyan, guarantor or co-maker, minsan naman ay collateral, ano? Baka yung motor o kaya ang iyong bahay, no, ay maipeprenda yan. Kapag hindi ka nakapagbayad ay kukunin nila yung mga yan. So kailangan maging maingat tayo sa pagkuha ng utang dahil double-edged sword yung utang, May, no? Pwede ka nitong tulungan pero pwede ka rin niyang pahirapan yung Ibaon. yes. So Oo. kapag hindi naging maganda yung labas ng pinagamitan mo ng utang. Okay, nabanggit mo yung interest. Maraming nagpapautang. Siyempre iba-iba yan. Meron pa nga 5-6, di ba? Yung 5-6, ano ba, ilang percent ba talaga yan kung lalagyan mo ng numero? Oo. So yung 5-6 ano, ang technical na definition niya ay 20% yan. 20% nung kapital na inuutang mo. O, kasi yung 5 nagiging 6 within 1 month. Pero kung titignan kasi natin yan, yung 20% per month, no, kapag i-annualize natin siya or titignan natin yung buong taon, so 20% times 12, 240% yun. So, magbabayad ka ng almost 2.5 times sa interest pa lamang, no, sa loob ng isang taon. At yan ay napakataas, no? Oo. Kaya, Vince, yung mga 5-6 normal yan sa palengke, 'di ba? Yung mga nagpapa ATM prenda, yung mga ganyan. 'Di ba? Kasi ang bayad yun sa mga palengke, ang alam ko, daily. So sinasabi nila parang mas madali naman kasi ang bayaran, parang hindi nila napapansin. Pero pag sinuma mo, tama ka. 20 times 12 months is 240%, 'di ba? Oo. So ako ang suggestion ko sa mga ganyan ay tumingin sila sa mga kooperatiba at saka mga microfinance NGOs. Usually kasi ang mga itong organizations na ito ay nagbibigay ng mas magandang terms and conditions kumpara sa mga informal o nagfa 5-6. Actually maski sa mga online lending platforms, better itong mga cooperatives and microfinance NGOs. Usually ang rates nila sa mga nakikita ko nagre-range ng 1% to 3.5% per month. So malaking kabawasan ito doon sa 5-6 no na tinitingnan natin, no. At marami nga nagsasabi na actually Sir Vince, yung sabi mo na 3.5% per month ay mataas pa rin. Totoo naman 'yan, ano? Pero kung titignan mo kasi yung mga kooperatiba at saka yung mga microfinance NGOs na nagpapautang ng ganitong klase, kailangan nilang bawiin yung cost ng pagpapautang no? At kasama diyan yung usually kasi ito no, mga nagpapautang na to, hindi ikaw yung pumupunta sa bangko Sila yung pumupunta sa mga tindero no o kaya sa mga nagnenegosyo at sila doon na nagkakaroon ng transaction. Mas mahal yung ganoong transaction kumpara sa mga online lending at saka doon sa mga bangko no na yung nangungutang mismo yung pumupunta para magbayad. Oo. So sa itong mga microfinancing na ito, nakikita rin yan online. May websites din yan. yes, Hindi kailangang face to face. O mas komportable ako kung mangungutang ako. Harapan tayong mag-usap, hindi yung online. Kasi pwede rin ako mabudol, 'di ba? At saka may kontrata, yun ang bubog ko minsan sa mga kontrata, maraming masyadong nakasulat fine prints. Inexplain sa'yo. Pero pagdating ng tapos sige, lahat ng sinabi ko sa'yo nandiyan na yan. Pumirma ka na lang. Tama ba yun? O dapat talagang basahin mo muna bago ka pumirma kahit na kinuwento na sa'yo kasi mamaya magaling lang mabulak lang, magaling mag-explain. Pero meron palang mga nakasingit doon na hindi na sinabi sa'yo, di ba, Vince?
Talagang actually babasahin talaga natin yung tinatawag na fine prints na ang terms and conditions natin. Pero natawa lang ako sa sinabi mo na ang gusto mo talaga ngayon face to face, nakikita talaga yung generation natin, May, na ang gusto talaga face to face. Pero ang Ayaw move ng virtual. ng mga Gen Z ngayon ay digital talaga. So maski yung mga sinabi mo na pagpapaliwanag ng mga terms and conditions, the cooperatives and the banks are now coming up with explainer videos. Kasi nga hindi na nagbabasa 'di ba? Sanay na nanonood. So yung pagbibigay ng mga terms and conditions, usually may mga videos na pinapanood online diyan para lang maipakita yung mga pagbabago in terms of financial service delivery. Pero yung sa sinabi mo na kailangan talagang basahin yung terms and conditions niyan dahil mahalaga talaga kasi baka minsan interest lang yung sinasabi na upfront pero minsan pala may pre-deductions pa, May service charges pa. Kailangan ko rin tignan yung mga ng rates kapag ano yung mangyayari kapag hindi ka nakapagbayad on time, meron bang penalty charge 'yan? Ano yung mga obligasyon na kailangan mong tignan para makita yung magiging responsibilidad mo doon sa creditor na 'yan, Kaya sa amin may maikwento ko lang. Sa amin kasi we do what we call ethical financing, Sa mga low income na mga negosyante, ang ginagawa namin ay hindi talaga interest-based yung aming pagpapautang, kundi meron lang set na service charge, At ang nangyayari dito ay kung ang dahilan ng hindi pagbabayad ng member namin, for example, ay nagkasakit o namatayan, hindi natatakbo yung interest at walang penalty, Pag sila ay nabagyo, nabaha, ganun din. Hanggang dun na lang yung service charge na yan. Sa conventional finance kasi, tulad nitong sa mga bangko, kahit walang pakialam yan, namatayan ka, nagkasakit ka, na-disaster ka, tatakbo pa rin yung interest. So yun yung mga kailangan tignan din natin, na mga terms and conditions kasi para sa akin, yung mga low income na mga negosyante ay mas naibabaon pa natin sa utang kung may mga ganitong terms and conditions na ang dahilan naman ay outside of their control, yung hindi nila Kalamidad, oo. Diba? At sabihan nga ako ng mga sa industriya na nakakatakot naman yan, Vince, na ganyan yung policy ng organization ninyo. Paano kayo nagsusurvive? 'Di ba? Kasi dito sa area namin kakatapos ng lindol ng bagyo, pero maayos pa rin yung pagbabayad na nakukuha namin from our members. At ito ay nagbubunga dahil sa nakikita ng mga members namin na may simpatiya itong organisasyon na to. So among their creditors, kasi hindi lang naman sa amin humihiram yan, kapag dumarating na sa bayaran, kami ang inuuna. 'Di ba? So, yun yung kaibahan ng tinatawag nating ethical financing sa may puso, may compassion ang ethical financing schemes ng mga para sa microfinances, 'di ba? Okay, so standard, last question bago tayo mag-break. Standard ba ang mga service charges sa pag-utang? So para pag halimbawa, meron na hong interest, meron pa ho kaming service charge, pero maliit lang po. Okay lang ba 'yon, Vince? Well, depende yan, kasi meron mga magsasabi na ang interest rate nila ay 12% per annum, tapos may hidden charge pala na service charge na 5%. Edi sumatotal 17% pa rin yan, So ang titignan mo actually diyan ay philosophical ano ba yung makatarungang interest rate? Parang yun yung tanong, 'di ba? Ang sagot diyan ay ang interest na makatarungan ay ang interest na kaya mong bayaran at hindi ka mababaon sa utang at hindi ka maghihirap. So iba-iba 'yan sa mga sa iba't ibang sa iba't ibang kalagayan natin. Advisable bang ipambayad ang utang sa isa pang utang?
Yeah. Oo, no? So, naku, yung tanong tayo talaga ay, ang sagot dyan, hindi advisable. Kasi ang maganda sana, no, the soonest na makalaya tayo sa utang, yan yung better na option natin, no? Wala tayong utang. Kasi wala tayong iisipin sa gabi, malaya tayong makakatulog, no? Na wala tayong obligasyon o responsibilidad na iisipin, no? Vince, ang tanong ko nga, negosyante ako o kaya kinapos. Hindi naman parang lahat ipangungutang ko, kailangan ko lang itawid dito Vince. Wala akong pagkukunan. Sabi mo nga, kailangan hindi masira ang reputasyon. Di ba? Pag nasira reputasyon, di ka na makakautang ulit, di ba? O, papaano? So actually, no, kung ganun yung sitwasyon natin, ibig sabihin may kailangang adjustment doon sa naunang terms and conditions na nakuha mo, no, sa isang sa institution na yan, no, at kailangan maintindihan yon ng institution. So pwede mong i-negotiate siya, no. For example, no, sabi mo nga mayroon lang biglaan na kailangang tignan or something, baka meron dapat doon sa organization mo, mag-request ka ng, okay, meron akong term line at saka meron kang credit line, no? Yung mong regular line mo, ito yung talagang mahabaan mong hinihiram. Tapos, pwede kang mag-request din doon na, baka pwede naman ako may short term lang na biglaan, no? Pag kailangan ko, hiramin ko, tapos saka ko babayaran ulit kaagad-agad sa iyo. So, itong mga terms and conditions na ito at yung mga klase ng arrangements na ito ay pwede kasing pag-usapan yan, ano? Kaya para sa akin, yung pagkuha ng utang, pinaghahandaan yan maski sa mga bagay na hindi mo inaasahan, pinaghahandaan. Okay. Oo. Pwede yan kasi 'di ba kung makikiusap ka, pasensya na medyo kinapos ako ngayon. Pwede ba kahit dagdagan ko na lang sa susunod? Kasi medyo meron akong parang hindi na nakolekta. Kasi pero meron kasi yung bangko, yung sabi mo nga walang patawad di ba? Kahit wala kang di ba? Kailangan mong bayaran. So, mangyayari, pupunta ako ngayon kay Vince. Vince, meron ako utang sa bangko. Kulang. Pwede bang umutang sa'yo? O di, para may pampuno ako. Oo. So, pwede naman yun, May, pero gaya ng sabi ko nga, yan din ang critic ko sa bangko Kailangan na yung mga bangko ay maging flexible din sa ganyan, Hindi naman natin na ipe-predict ng eksakto yung buhay natin. Kunwari, sabihin na lang natin itong nakaraan lang, Typhoon Karina, nagbaha, 'di ba? Dapat yung bangko din ay matuto na maging flexible on that. Kasi para sa akin talaga, may social development worker kasi ako, kaya ang lagi kong tinitignan ay yung lens ng mga nasa low-income households natin. Napakadami na nilang adjustments na ginagawa. At itong mga financial institutions natin na ito, na mahinihiraman natin, na may financial muscle na tinatawag, ay sila naman dapat yung mag-adjust. Okay. So, ang bottom line, hanggat maaari, huwag kang mangutang para ipangbayad sa utang. Umutang ka lang nung siguradong kaya mong bayaran. Oo. Okay, ito nga si Tita Lina meron lang siyang comment. Good morning daw sa ating lahat, lalo na kay Miss Salve. Okay, nasa Plaridel, Bulacan siya. Nung kabataan ko, mahilig ako magnegosyo. Nagsari-sari store ako, nag-alaga ako ng manok at baboy, nagtinda ako ng baboy sa palengke. Pero hindi ako nagtagal dahil hindi ako kumikita, nauutangan pa ako. Kaya takot akong mangutang dahil baka hindi ako makabayad. Puro ako palugi. Sa ngayon, house na lang daw siya ang inaasikaso niya mga anak at monthly allowance ang pinanggagastos niya. Support pa nila ang needs niya, hindi daw siya humihingi. Okay, eto naman. Sabi ni Rick, tanong ni Rick, magkano ba dapat ang nilo-loan para masigurong hindi mababaon sa utang? Okay, So, ang rule of thumb natin dyan ay dapat pag tayo ay nagbabayad, hindi lalagpas sa 20% ng kinikita natin kada buwan yung babayaran natin, Kasi yung 80% ay pwede pa nating yan, ibabudget pa natin yan sa ibang mga pangangailangan. Gastusin. So 20%, nung kinikita mo, yun yung maximum na ibinabayad mo. So for example, ang kinikita niya ay 15,000 pesos. So maximum
ang monthly na binabayaran mo dapat ay 3,000 pesos kasama na ang principal, interest, lahat ng mga charges na yan, ano? So, kung 3,000 yon, uh, so technically, no, for example, 6 months to pay yan. So, 3,000 times 6. So, pwede kang mangutang ng 18,000 pesos, pero dapat yung 18,000 pesos na yan ay kasama na yung interest at principal kapag binabayaran mo. Kasi 3,000, 3,000, 3,000 per month yung babayaran. Okay. Maraming salamat. Ito may comment naman si Cecilia. Napag-usapan na natin kanina, basahin ko lang. Meron ako kakilala para makabayad sa utang o utang sa iba tapos ipambabayad. Tama daw ba yung discarding yun? Sinabi na ni Vince, hindi daw. Tama, Vince? Yes. Wrong. Oo, no? X. Ako, ang suggestion ko dyan, kapag nandyan kayo sa sitwasyon na yan, na nandyan na kayo na nasa debt cycle na tinatawag, debt trap, ang utang pinambabayad na sa utang, ang rule ko kasi dyan, May, ay dapat kung gaano kakagaling mangutang, ganun kakagaling din mag-ipon. Mag-ipon. Kaya ang gagawin mo para makawala ka dyan, sabayan mo yung pagbabayad ng utang ng pag-iipon. Para next time, mayroon kang huhugutin na pera at mababawasan na yung uutangin mo until such time na tapos na yung utang, ipon na lang yung naiiwan. Ito mong text in question. Sa usaping budgeting, kung meron po akong 10,000 na sweldo kada buwan, papaano po ang tamang pagbabudget para maging sapat at hindi na kailangan pang umutang? So ano yung 20% na kailangan niyang i-save, Vince, di ba? From the 10,000. So from the 10,000 pesos sa akin, no, ang dapat muna natin na isubi diyan ay 5% para sa insurance. Kasi gaya nga ng sinabi nating example kanina ay may nabalo, 'di ba? Or may mamamatay or something. So kailangan dun sa mga unforeseen events na ganun, pagkakasakit at pagkakamatayan, mayroon tayong nailaan na financial shield diyan, which is our insurance. 5% sa insurance and then 10% sa savings, no? Yan yung minimum na isa-save natin. Yung natitirang 85%, yan yung pagkakasyahin natin para sa ating mga pangangailangan. At kung tayo ay may utang, so magandang example yung ginawa niya, 10,000, madali compute, no? So 20% lang nung 10,000 maximum yung dapat ibinabayad mo kada buwan, no? So that's about 2,000 pesos na monthly, no? So kasi kung dadagdagan mo pa yon, kokonti na yung matitira doon sa mga pangangailangan mo. At kung uulit-ulitin mo yan, darating yung panahon na ang laki-laki na nung bahaging ibinabayad mo sa utang at kakaunti na yung matitira sa pangangailangan. Kaya dapat maximum 20% lang ng kinikita mo yung ipinambabayad mo sa utang every month. Pero best talaga, wala, no? So, doon tayo sa insurance, savings, at saka pagmamanage sa expenses natin. Yan, ipon talaga. Habang bata pa, dapat marunong na tayo mag-ipon. Para pag medyo nagkakaroon problema na tayo, no sweat, meron ako niyan. Meron akong emergency fund. Okay, last na lang. Ano mga recommendations mo para sa mga taong nagpaplanong mag-loan? Few words mo. At ano ang mga dapat nilang i-consider at dapat iwasan? Ayan, no? So sa akin short talaga, but sweet. Ang pinakakailangan natin na gawin dyan ay gamitin natin sa produktibong bagay yung loans. Sa kumikitang bagay dapat yan at may source of income tayo para pambayad. Lilinawin natin ang terms and conditions sa umpisa pa lang at gagawa tayo ng kontrata para malinaw ang ating usapan, no? At mag-preserve tayo ng goodwill, maglagay tayo ng provision na ganyan, no, sa ating mga terms and conditions at maging transparent sa pinagkakautangan natin kapag tayo ay nadidelay na magbayad. At kapag tayo nadidelay magbayad, magbigay tayo kahit kaunti para magtago kung tiwala nila sa atin, ano? At ang siguro, no, ang pinaka practical na pwedeng gawin diyan ay bayaran ng unti-unti ang utang kaysa gagawin itong biglaan. Kasi mas magaan na tayo nagbabayad ng maliliit na amount kaysa sa biglaan natin itong babayaran. Okay, para mapanood pa nila yung mga tips mo, Vince, saan ka pwedeng i-follow?
Yan. So meron po tayo sa Facebook, sa YouTube at TikTok. Hanapin lang po nila ang aking pangalan, Vince Rapisura, para matuto sa mga paghawak ng pera. Thank you so much, Vince. Yan po ang ating financial guru at syempre guru din siya. Nagtuturo talaga yan si Vince. Vince Rapisura, thank you very much. Yan po ang ating Financial 101.